Ngayon sana ang pinakamaligayang araw sa buhay ni Alfonso at Isabela, ang magkasintahang naghahanda na magbigay ng kanilang mga panata sa isang magarang simbahan sa Maynila. Sa gitna ng masayang kapaligiran, naruroon din si Carmela kasama ang kanyang asawa, si Mateo Montenegro, upang magbigay ng kanilang bendisayon. Ngunit sa ilalim ng mga ngiting pilit, may mga alon ng pagsubok at tensyon na hindi makita ng iba. Biglang hinayla ni Alfonso si Carmela sa isang sulok, at may pakiusap sa kanyang tinig. Sabihin mo lang ang isang salita, sabihin mong ayaw mong pakasalan ko siya, at isusuko ko ang lahat para sa'yo. Ang puso ni Carmela ay parang sumakit, ngunit ang kanyang utak ay nananatiling malamig at matatag. Alfonso, mag-isip ka, wika niya, tinatago ang takot sa kanyang boses. Naghihintay si Isabela sa iyo doon. Huwag mong gawing mali ang lahat. Tinutok ni Alfonso ang kanyang mata kay Carmela. Ang sakit sa kanyang mata ay malinaw. Naiintindihan ni Carmela ang pakiramdam ng makasama ang isang tao na hindi mo mahal, ang sakit na dulot nito. Ngunit siya mismo ang naglagay kay Alfonso sa ganitong sitwasyon. Sige, bulong ni Alfonso, ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Ngayon, makikita mo kung paano ko mabubuhay kasama ang isang babaeng hindi ko mahal. Ngunit hindi nila alam, si Isabela ay nakatayo malapit sa kanila at narinig ang buong pag-uusap. Ang puso ng batang babae ay nabasag. Ang kanyang magiging asawa ay tapat na nagmamahal sa ibang babae sa mismong araw ng kanilang kasal. Ang sakit at desperasyon ay sumik sa kanya, kaya't isinoong niya ang kanyang sarili sa labas ng simbahan, tumakbo patungo sa ilog Pasig na dumadaloy. Plano niyang tumalon upang tapusin ang lahat ng ito. Ngunit sa huling sandali, isang matibay na kamay ang humawak sa kanya. Si Mateo Montenegro, ang asawa ni Carmela, ang nagligtas sa kanya. Ano ang nangyari upang magdulot ng ganitong kalupitan sa kanilang buhay? Balikan natin ang nakaraan. Si Lola Elena, ang lola ni Carmela, ay maaaring ang pinakamatigas at pinakamalupit na babae sa buong isla. Nang maglakas loob si Carmela na salungatin ang mga plano ni Lola Elena, hindi nagdalawang isip ang matanda na ipasok siya sa Santa Isabel Mental Hospital. Ang tanging layunin ni Lola Elena ay turuan ng leksyon ang kanyang matigas ang ulo na apo. Si Carmela ay patuloy na humihiyaw, nagpipilit kumawala mula sa 4 na malamig na pader ng ospital. Inampon siya ng pamilyang ito mula pagkabata, ngunit may isang layuning masakit, upang maging tagatanggap ng lahat ng malas at problema para kay Isabela, ang tunay na apo ni Lola Elena, anak ni Senyora Rosario. Ngunit tila tadhana ay naglaro, nang dukutin si Isabela nang siya ay bata pa. Si Senyora Rosario, ang ina ni Carmela, ay nawalan ng ulirat dahil sa matinding kalungkutan sa pagkawala ng kanyang anak. Madalas siyang nagiging baliw, nasasanay na magwasak ng mga bagay-bagay. Upang pakalmayan ang kanyang inang ampon, madalas magsuot si Carmela ng mga lumang damit ni Isabela at pinipilit aliwin siya sa pamamagitan ng pagpapanggap. Ngunit ang ginawa niyang ito ay labis na ikinagalit ni Lola Elena. Tuwing makikita siya ng matanda, inaaway siya at pinapalo. Para kay Lola Elena, ang presensya ni Carmela sa bahay na iyon ay nagdudulot ng malas. Pinipilit na lang ni Carmela tiisin ang lahat ng kahihiyan at paakit na walang magawa. Bago mawala si Isabela, naglalaro siya ng tago-taguan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Rafael. Bigla na lang, isang lalaking nagngangalang Rico ang dumating at tinangay si Isabela. Ibinuhos ni Rafael ang lahat ng kanyang lakas at panahon upang hanapin si Isabela. Pumunta pa siya sa Bilibid Prison para makipagkita kay Rico at manghingi ng impormasyon, ngunit palaging tinatanggihan. Ang katotohanan ay, hindi alam ni Rico kung nasaan si Isabela. Pagkatapos niyang dukutin si Isabela, ibinigay niya ito sa isang babaeng hindi kilala sa kalsada upang palakihin. Ngunit araw-araw ay nagtatanong si Rico, kung kumusta na si Isabela, kung ligtas ba siya. Sino ang nagdala sa kanya? Ang utang na 25 taon ng pagkakakulong, ipinangako niyang babayaran ito ng buo. Bumalik tayo kay Carmela.
Ang kumpanya ng kosmetiko na Aguilar Cosmetics ng kanyang pamilya ay nasa bingit ng pagkabangkarote. Nagpunta siya mismo upang harapin ang kanilang kalaban, hindi nagdalawang isip na umakyat sa mesa at magtangkang magpataw ng takot, walang takot sa anumang bagay. Ang kanyang matatag at matapang na personalidad ang nagbigay pansin kay Chairman Montenegro, ang lider ng malakas na Montenegro Group. Inisip niyang, ang isang babae tulad ni Carmela ay kayang patahimikin ang kanyang anak na si Mateo, isang batang lalaki na kilala sa kanyang masamang ugali. Nang makatagpo ng pagkakataon habang nahihirapan ang Aguilar Cosmetics, si Chairman Montenegro ay lumapit kay Lola Elena. Inalok niyang tutulungan ang kumpanya ng pamilya kung ipagpapalit si Carmela para maging asawa ni Mateo. Si Mateo ay kilala sa buong Maynila bilang isang lalaki ng masamang asal, palaging nagpapalit ng kasintahan. Nang marinig ni Carmela na kailangan niyang pakasalan si Mateo, agad siyang tumanggi. Ang ugali niyang ito ay nagpagalit kay Lola Elena, kaya't ipinadala siya sa Santa Isabel Mental Hospital bilang isang babala. Sa pamilyang ito, siya ang may ganap na kapangyarihan. Sa huli, si Carmela ay isang laruan lamang sa mga kamay ni Lola Elena. Upang magtago mula sa Chairman Montenegro, nag-imbento si Lola Elena ng kwento na ipinadala siya ni Carmela sa ibang bansa upang mag-aral at maging karapat-dapat bilang isang manugang ng mayaman. Ngunit si Chairman Montenegro ay isang tusong tao, at pinaghihinalaan niyang may itinatago si Lola Elena. Inutusan niya si Luis, ang kanyang matapat na tagapagsunod, na magsiyasat. Natuklasan ni Luis na si Carmela ay nasa Santa Isabel Mental Hospital. Narinig din ni Luis ang isang pag-uusap sa pagitan ni Secretary Reyes, isang tagasunod ni Lola Elena, at Carmela. Binalaan ni Reyes si Carmela na dapat niyang malaman ang kanyang lugar, at huwag mag-isip na siya ang may karapatang magpasya, dahil tanging si Isabela lamang ang may tunay na karapatan. Sa loob ng 25 taon, ano ang natanggap mong kapalit sa lahat ng inalay mong sakripisyo sa pamilya iyon? Ang mga salitang ito ay tumusok sa puso ni Carmela. Bumagsak siya sa sahig, ramdam ang pagkatalo at kawalan ng pag-asa. Para kay Lola Elena, siya ay palaging isang bagay na walang halaga. Nasa labas si Luis, narinig lahat ng nangyari. Na-realize niya ang sakit na dinaranas ni Carmela. Upang makatakas mula sa impyernong ito, si Carmela ay nagpasya na magpakumbaba, lumuhad at humingi ng tawad kay Lola Elena, at tinanggap ang kasal kay Mateo Montenegro. Kaagad namang nagbigay ng tulong ang Montenegro Group sa Aguilar Cosmetics. Sa isang hapunan ng dalawang pamilya, si Chairman Montenegro ay nagbiro. Parang hindi kamukha ni Carmela ang mga magulang niya, ano? Baka maganda sigurong magpa-DNA test bago mag-usap tungkol sa kasal. Ang mga salitang ito ay nagpasik ng takot sa buong pamilya ni Lola Elena. Naalala ni Carmela ang mga nangyari noon, kung paano siya ginamit ni Lola Elena upang mapagtanggap siya bilang isang ampon. Hindi niya akalain na ang mga pagkilos niyang iyon ay magdadala sa kanya sa ganitong impyerno. Si Lola Elena ay nanlumo at nagtatangkang magpaliwanag, ngunit si Chairman Montenegro ay tumawa at sinabing biro lamang iyon. Agad na nakahinga ng maluwag si Lola Elena. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Carmela kay Mateo na sana maayos nila ang kasal sa loob ng 1 linggo. Si Mateo ay walang pakialam, ipinadala si Luis upang pumili ng damit na pangkasal. Hindi na nag-abala si Carmela. Matapos pumili ng damit pangkasal, pumunta siya sa isang bar at uminom ng labis upang magpakalasing. Pakiramdam niya, wala nang dahilan upang magpatuloy ang buhay. Tumalon siya sa railing ng Quezon Bridge, naghahandang tumalon sa malamig na tubig. Sa huling sandali, si Luis ay mabilis na sumugod at hinawakan ang kanyang braso. Alam ko kung anong hirap ang haharapin ko pagkatapos ng kasal, pero bakit ko pa rin gusto kang iligtas? Tumawa si Carmela ng mapait. Kung ganun, tingnan mo kung paano ko ipagpapatuloy ang buhay ko. Pagbalik ni Luis sa bahay, ang kanyang kasintahan na si Isabela ay masayang ipinakita ang bagong suit na binili para sa kanya.
Inaasahan nilang magkasal na rin sila. Kinabukasan, si Senyora Rosario at Carmela ay nagpunta upang mamili ng kasal. Nahanap ni Senyora Rosario ang isang marangyang gown at sinabi sa mga sales staff, kung isusuot ito ni Isabela, magiging maganda siya. Sigurado akong magiging napakaganda ng anak ko. Naguguluhan si Carmela. Siya na ba ang nagtakip ng gown ngunit si Senyora Rosario ay tila tanging si Isabela lamang ang anak na pinahahalagahan. Dumating si Isabela kasama ang kanyang ina, na nag-ampon sa kanya matapos siyang dukutin, at nagkataon din na pinili ng ina ni Isabela ang gown na gusto ni Senyora Rosario. Nang magbayad si Senyora Rosario at aalisin ang gown, nakita niyang si Isabela ay sinusukat ang parehong gown. Nagalit siya. Pinilit hilahin kay Isabela ang damit at nagwala. Ang ina ni Isabela ay nagtangkang ipagtanggol siya at itinulak si Senyora Rosario hanggang sa matamba. Nagiyak si Senyora Rosario, iyon ang damit ng anak kong si Isabela. Nang magtangkang kuhanin ang gown, punitin ito mula kay Isabela. Dumating si Carmela sa eksena at nakita ang nangyari. Si Senyora Rosario ay galit na galit, pinagsabihan siya ng husto, at tinawag siya ng masama dahil sa hindi niya pagiging maagap. Carmela ay tahimik lang, nag-apologize, at pinilit magtiis. Habang ito'y nangyayari, si Rafael ay patuloy na naghahanap kay Isabela. Nalaman niyang si Rico ay palabas na mula sa bilangguan, kaya't nagmamadali siyang hanapin siya at tanungin. Ngunit malamig na sinagot siya ni Rico na matapos niyang dukutin si Isabela, ibinigay ito sa isang babaeng hindi niya matandaan. Hindi naniwala si Rafael, ngunit si Rico ay itinulak siya palayo at sinabihan. Nahuwag ng gambling pa siya. Si Carmela at Mateo ay sa wakas ay nagdaos ng kasal sa isang lumang simbahan sa Intramuros. Si Lola Elena ay tahimik na pinagmamasdan si Carmela habang papasok ito sa simbahan, iniisip na sa wakas ay matatanggal na ang kometang ito. Ngunit hindi basta-basta papayag si Carmela. Huwag mong isipin na tapos na ang lahat basta ibenta mo ako, ang sabi niya sa sarili. Babalik ako. Ang lola ay hindi nag-atubiling ibenta ang kanyang apo para buhayin ang negosyo, at ipinagkalb siya kay Mateo, isang batang lalaki na kilala sa pagiging maligaya at walang pakialam. Ngunit si Carmela ay nangangako na ibabalik niya ang lahat ng nawala sa kanya. Katatapos lang ng kasal, at bigla na lamang nawala si Mateo, ang ikakasal na lalaki. Si Luis ang naghatid kay Carmela patungo sa kanilang bridal suite sa isang marangyang hotel sa Manila. Pagkatapos ng mga gawain, napansin ni Luis na nawawala na ang spy device na inilagay niya sa sasakyan. Naalala niyang marahil ay nakita ni Carmela ito nang bigla niyang pinigilan ang sasakyan. Kaya't si Luis ay sumunod sa kanya at pinasok ang kwarto ni Carmela at nagsimulang maghalongkat ng bag niya. Ngunit, inaasahan na ito ni Carmela, kaya't tinambangan siya at ipinakita ang spy device. Ngayon, alam ko na ang tunay mong mukha, sabi ni Carmela. Si Luis, na nagpakitang tapat sa pamilya Montenegro, ay may mga lihim na layunin. Nais niyang gamitin ang kwento ng buhay ni Carmela upang manghimasok, ngunit hindi siya tinatablan ng takot. Kinuha ni Carmela ang kanyang telepono at nagplano na magsumbong kay Pangulong Montenegro tungkol sa illegal na pakikinig. Nagkakaroon ng isang matinding pag-aaway, at ang kwarto ay naging magulo. Sa pagkakataong ito, dumating si Mateo. Nang makita niyang magulo ang sitwasyon, agad siyang naging alerto. Habang tinitingnan ni Mateo ang mga kurtina, mabilis na kumilos si Carmela at binigyan si Luis ng pagkakataon upang makatakas. Kinabukasan, bumisita ang mag-asawa sa bahay ng pamilya Mateo. Ang Pangulo ng Montenegro ay nagbigay ng mga palatandaan na inaasahan nilang magkakaroon ng anak na lalaki at binigyan si Carmela ng isang maliit na gintong estatwa ng kalabaw bilang regalo, at pinaalalahanan siyang mag-aral magluto. Sa kabila ng hindi komportableng pakiramdam ni Carmela, ipinakita niyang magalang at sumusunod. Nang matapos ang kanyang alok, tinanong siya ni Pangulong Montenegro, ngayon na may asawa ka na, sana'y tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Sa isang ibang pangyayari,
pinakiusapan si Isabela na maghatid ng mga produkto sa isang mayamang ginang. Hindi niya alam na ang taong makikita niya ay si Senyora Rosario, ang babaeng nagwasak ng kanyang kasal na gown ilang araw lamang ang nakalipas. Kasabay nito, si Lola Elena ay nagpapakonsulta sa isang manghuhula upang malaman kung kailan babalik si Isabela. Ang manghuhula ay nagsabi, malapit na siyang bumalik. Dumating si Isabela sa bahay Aguilar, ang tahanan ni Lola Elena at Senyora Rosario. Walang tao sa bahay kaya't sinubukan niyang maglakad-lakad at magmasid. Isang pakiramdam ng pamilyaridad ang bumalat sa kanya, at hindi niya namalayang papunta siya sa isang kwarto na iba ang itsura at may halong kalumaan. Nais niyang buksan ang pinto, ngunit biglang lumabas si Senyora Rosario mula sa likod at tinanong siya ng matalim, paano mo nalaman ang kwarto na ito? Ang kwarto ay dati ay kwarto ni Isabela noong bata siya. Ngunit tinakpan ito ng mga kurtina upang hindi magdulot ng sakit sa puso ni Senyora Rosario. Walang sino man sa mga bisita ang nakakaalam ng kwarto. Nagulat si Isabela at mabilis na nagsabi na hindi niya sinasadya. Si Senyora Rosario, na muling nagpakita ng galit, ay handang sumugod at saktan siya. Ang tagapag-alaga, si Reyes, ay mabilis na niyakap si Senyora Rosario at binigyan si Isabela ng pagkakataon na umalis. Pag-uwi ni Lola Elena, pinapalayas ang mga gamit ni Carmela at sinunog ang mga larawan niya. Sabi ni Lola Elena, ang mga bagay na ito ay magiging sagabal sa pagbabalik ni Isabela, kaya kailangan ito linisin. Habang nagbibisita si Carmela sa bahay ng kanyang mga magulang, si Mateo ay nagkaroon ng interes na makita ang kwarto ni Carmela. Nang makita niyang wala itong laman, siya'y nagulat. Inisip ni Carmela na baka magtaka siya, kaya't nagbigay siya ng paliwanag na nilinis lamang ni Lola Elena ang kwarto upang hindi ito maging magulo. Ngunit sa kabila ng paliwanag, si Mateo ay naging mas mausisa. Pagkatapos umalis ni Mateo, tinanong ni Carmela si Lola Elena. Hindi na ito nagtakip, inamin niyang sinunog na lahat ng gamit ni Carmela at ipinagdiwang na hindi siya magiging tunay na bahagi ng pamilya. Inutusan siya na huwag nang bumalik kung ayaw niyang mabunyag na siya ay ampun lamang. Pagkatapos niyang magsalita, pinagtawanan pa siya, ang lahat ng mga bagay na tinatamasa mo ngayon ay dahil sa biyaya ng aking tunay na apo. Tinutokso ng mga salitang ito ni Lola Elena, at si Carmela ay nawalan ng pag-asa sa tinatawag niyang pamilya. Dumaan si Luis at nakita ang basurahan sa harap ng bahay Aguilar. Lumapit siya, tinanggal ang isang piraso ng litrato na nasunog, at natagpuan ang isang bahagi ng mukha ni Carmela. Habang tinitingnan ito, nag-isip siya ng malalim. Samantala, ang ama-amahan ni Carmela, ang tanging tao na tunay na nagmamalasakit sa kanya, ay patuloy na nakakaramdam ng guilt dahil ipinagpalit niya ang anak para iligtas ang kumpanya. Pinaaliw siya ni Rafael, at sinabing malamang ito ang naging desisyon ni Carmela, at kung hindi, wala naman siyang magagawa. Sinabi rin ni Rafael na ang taong may sala sa pagkidnap kay Isabela ay nakalaya na. Mukhang hindi pa siya nagsasabi ng buong katotohanan tungkol sa nangyari. Nangako si Rafael na hahanap siya ng mga sagot at pananagutin ang taong iyon. Habang patuloy ang kanilang plano, nagsimula ng maglunsad ng mga hakbang ang pamilya Montenegro upang tuluyang makuha ang Aguilar Cosmetics. Ang kanilang pananaw ay kung hindi dahil kay Carmela, hindi tatagal ang kumpanya. Kaya't si Presidente Montenegro ay naghahanap ng paraan upang pigilan si Carmela sa pagpunta sa kumpanya. Ipinadala siya sa mga klase na walang saysay, na ang dahilan ay upang mapabuti siya. Habang naglalakbay patungo sa klase, tinanong ni Carmela si Luis, ano ang kahinaan ng Montenegro? Kung malalaman ni Presidente na ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tao ay nagtatrabaho laban sa kanya, ano kaya ang mangyayari? Nagalit si Luis at pinatigil ang sasakyan, banta, huwag mong gawing banta ako. Kung wala tayong tiwala sa isa't isa, walang mangyayari sa ating partnership. Pagdating nila sa klase, nagbigay ng lecture ang guro tungkol sa pagiging marangal. Ngunit pagkatapos umalis ang guro,
Pinilit ng mga kababaihan na mang-api kay Carmela. Pinagtawanan nila ang kanyang pinagmulan at nagbiro tungkol sa sakit ng isip ni Senyora Rosario. Hindi nagpaapekto si Carmela. Nagbiro siya pabalik, at lumaban siya. Ang mga kababaihan ay nagplanong saktan siya, ngunit si Carmela ay nakalaban at nakakuha ng kalamangan. Pagdating ni Luis, nakita niyang magulo ang paligid at si Carmela ay magulo ang buhok. Hindi siya nakapaghintindi kung dapat ba siyang ngumiti o malungkot. Isang trahedya ang naganap, marahil dahil sa nakaraang pagtagpo kay Isabela o ang mga hindi malilimutang alaala, muling naging baliw si Senyora Rosario. Pinatawag ni Lola Elena si Carmela pabalik sa bahay. Sinundan siya ni Luis. Nang makita ni Luis na huminto si Carmela sa isang hotel at nagpalit ng damit, naging mas curious siya. Ngunit nang magmadali si Carmela na bumalik sa bahay Aguilar, isang trahedya ang naganap. Si Senyora Rosario ay nagputol ng kanyang pulso at dumuyugo ng malakas, dinala siya sa ambulansya papuntang Manila General Hospital. Nagkagulo si Carmela, nais niyang sumama sa ambulansya, ngunit pinigilan siya ni Lola Elena. Sumigaw siya, isinisi lahat kay Carmela, dahil sa iyo. Dahil huli kang dumating, ito ang nangyari sa anak ko. Itinutulak siya ni Lola Elena, na nagdulot kay Carmela na madapa sa lupa at iniwan siyang mag-isa sa sakit at kawalan ng pag-asa. Ang ambulansya ay mabilis na umalis, iniwan si Carmela na nakatayo, nangungulila. Puno ng alalahanin kay Senyora Rosario, agad siyang tumayo at nagtakang magtangkang habulin, ngunit naharang siya ni Luis. Nakita niya ang hitsura ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa ni Carmela, at isang matinding sakit ang dumaan sa kanyang puso. Pagdating nila sa kanyang apartment, nagsimulang magreklamo si Isabela kay Luis tungkol sa kakaibang babae na nakita niya sa Aguilar Mansion noong siya ay naghatid ng mga gamit. Ngunit ang isipan ni Luis ay abala sa imahe ni Carmela, kaya't halos hindi niya narinig ang sinasabi ni Isabela. Nagtawanan si Isabela at sinabi, huwag mong gawing masyadong seryoso ang mga bagay, baka mamaya magustuhan mo siya at hindi mo alam. Hindi niya alam, na ang kanyang biro ay tumama sa isang katotohanan na unti-unting lumalaki sa puso ni Luis ang malakas at matinding imahe ni Carmela na may kalungkutang dala, ay unti-unting naging bahagi ng kanyang puso. Sa Manila General Hospital, tahimik na nakaupo si Carmela sa tabi ng kama ni Senyora Rosario, habang maingat na hinahaplos ang kamay ng kanyang inaamahan. Ang kanyang mga mata ay puno ng init at kalungkutan. Naaalala niya ang unang pagkakataon na nakilala niya si Senyora Rosario, isang babaeng hindi lamang nagbigay sa kanya ng init ng pagmamahal kundi muling nagbigay ng pag-asa sa buhay matapos siyang maiwan ng 3 beses. Nangako si Carmela na palaging magiging nandyan para sa kanyang inaamahan. Tumingin siya kay Ginoong Reyes, ang tagapangasiwa, at nagtanong, sino ang nag-istorbo kay Mama? Sumagot si Ginoong Reyes, si Isabela, dahil siya ang nakakita ng dating kwarto ni Miss Isabela. Nagkunot ang noo ni Carmela, at naramdaman niyang may malalim pang nangyayari sa likod ng insidenteng ito. Kinabukasan, inimbitahan ni Carmela si Isabela na magkape. Si Isabela, sa kanyang likas na pagiging masayahin, ay agad na tinuring si Carmela bilang isang kaibigan. Humingi ng paumanhin si Carmela para kay Senyora Rosario dahil sa nangyari sa bridal shop, at maingat na tinanong kung paano niya natagpuan ang lihim na kwarto. Sagot ni Isabela, nawala lang ako doon at hindi ko akalaing may pintuan sa likod ng kurtina. Napagod si Carmela at nag-relieve ng hininga. Pagkatapos, pinili niyang ihatid si Isabela pauwi. Nang makita ni Carmela ang magkasamang ina at anak na masaya at nagkakaroon ng bonding, naramdaman niyang may kaunting panghihinayang at paghanga. Samantala, ang kumpanya ng Aguilar Cosmetics ay nahaharap sa krisis ng kakulangan sa materyales. Ang sekretarya ng kanyang ama-amahan ay nagmakaawa kay Carmela na bumalik at tumulong, ngunit siya ay nahulog sa maraming suliranin. Napag-alaman niyang si Lola Elena, na laging nag-aalala kay Carmela, ay lihim na pinagbawalan siya na bumalik sa kumpanya. Ang Pangulo ng Montenegro, ang kanyang biyenang lalaki,
ay isang konserbatibong tao na nais lang na magtulungan si Carmela sa bahay at mag-aral ng pagluluto, kaya hindi siya pinapayagang pumasok sa mundo ng negosyo. Sa construction site ng Montenegro Group, isang manggagawa ang biglaang bumagsak dahil sa sobrang pagod. Ang insidenteng ito ay nagbigay daan upang magbukas ang mga reklamo ng mga manggagawa na matagal nang naipon. Nagpetisyon silang mag-strike. Si Mateo Montenegro ay nagtangkang gumamit ng pera upang tapusin ang isyu at gumamit ng mga peking emosyon upang makuha ang kanilang tiwala. Nang magpakita siya ng kaunting pagkamakapantay, nagdesisyon ang pinuno ng mga manggagawa na bumalik sa trabaho. Habang nagsisimula ng mag-alisan ang mga manggagawa, si Mateo ay tila masaya at nanalo. Hindi siya nakatingin sa mikropono na nakabukas, kaya't sinabi niya kay Luis, "Pag natapos na ang proyekto, tanggalin ko na ang mga manggagawang hindi sumusunod." Ang masasakit na salitang ito ay narinig ng lahat ng manggagawa, na nagpasiklab ng galit. Si Mateo ay tila nagdulot ng higit pang problema sa halip na ayusin ito. Ang Pangulo ng Montenegro ay galit at nagdesisyon na parusahan ang anak niyang walang silbi. Si Carmela, na nakatayo sa gilid, ay nakakita ng pagkakataon. Kung matutulungan niyang maayos ang problema ng strike, magkakaroon siya ng higit na boses sa pamilya at magbibigay daan upang makabalik siya sa kumpanya. Nagtangka siyang sadyang tawanan si Mateo, "Wala ka talagang silbi. Wala ka ng lakas ng loob ng isang tunay na lalaki." Ang kanyang mga salita ay nagpalit ng init sa puso ni Mateo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Susumpain ko ang pinuno ng mga manggagawa." Nang gabing iyon, ipinadala ni Mateo si Luis upang kunin ang pinuno ng mga manggagawa at dalhin siya sa isang madilim na sulok ng construction site. Ipinatamba siya ni Mateo sa isang malalim na kanal ng tubig. Walang kalabit, inutusan ni Mateo si Luis, "Huwag mong alisin hanggat hindi siya namatay." Walang magawa si Luis kundi sumunod at nagmamasid ng may kabigatan ng puso. Habang si Carmela ay natanggap ang isang mensahe, posibleng mula sa isang manggagawa o si Luis mismo, agad siyang nagmadaling pumunta sa lugar ng insidente. Nang walang pag-aalinlangan, pinilit niyang hilahin ang pinuno mula sa tubig at iligtas siya. Si Luis ay nakamasid mula sa malayo, at nakita ang lakas ng loob ni Carmela. Ang kanyang puso ay napuno ng paghanga. Dahil iniligtas ni Carmela ang buhay ng lider ng manggagawa, ngayon ay siya lamang ang pinapaniwalaan at sinusunod ng mga manggagawa. Hindi na nila binigyan ng pansin ang presensya ng Pangulo ng Montenegro, na nagpasakit palalo sa puso ni Mateo. Matagumpay na naresolba ni Carmela ang isyu ng welga. Naglakas loob siya at nagmungkahi sa kanyang biyenang lalaki na payagan siyang bumalik sa kumpanya at magtrabaho muli. Ngunit nais pa rin ng Pangulo ng Montenegro na gawing mahirap ang buhay ni Carmela. Pinilit niyang magluto si Carmela ng isang marangyang hapunan para sa buong pamilya bilang isang huling pagsubok. Nang mag-isip na siya ay malapit nang makabalik sa trabaho, masaya si Carmela at agad na nagpunta upang ipaalam ito sa kanyang ama-amahan. Tuwang-tuwa siya para sa kanya, ngunit bigla niyang tinanong, "Masaya ka ba sa iyong buhay pag-aasawa?" Ang simpleng tanong na iyon ay tumama sa malalim na kalungkutan ni Carmela. Wala pang sino man ang tunay na nag-alala sa kanyang nararamdaman, kaya't siya'y napaiyak at nagngangalit, "Kung balang araw, magbabalik si Isabela, sana huwag mo akong pabayaan." Emosyonal na sumagot ang kanyang ama-amahan, at syempre, pumayag siya. Matapos ang maraming taon, itinuturing na niyang tunay na anak si Carmela. Pagdating sa bahay ng kanyang asawa, naghanda si Carmela ng isang masarap na pagkain. Dahan-dahan siyang nagtanong sa kanyang biyenang lalaki kung kailan siya maaaring magbalik sa kumpanya, ngunit malamig niyang sinabi, "Hindi ko kailanman balak na hayaan kang bumalik sa kumpanya. Ang mga pangako ko dati ay para lamang makatawid." Pinagalitan niya si Carmela dahil sa pagiging mababa ang katayuan at sinabi na anuman ang kanyang galit, kailangan pa rin niyang sumunod sa mga plano niya. Hindi na umaasa sa kanyang asawa,
Nagpasya si Carmela na siya na lamang ang tutulong sa kanyang ama-amahan upang lutesin ang isyu ng supply ng mga materyales. Pumunta siya mag-isa upang makipagpulong kay Pangulong Choi ng supplier upang makipagnegosasyon. Naisip niya ang isang plano, magtakda ng pulong sa steam room. Pagkatapos, lihim niyang pinakiusapan si Luis na itaas ang temperatura sa loob. Sa ilalim ng matinding init at mga banta ni Carmela, hindi nakayanan ni Pangulong Choi, at sa wakas ay inamin niya na ang asawa ni Carmela si Mateo Montenegro ang tunay na utak sa likod ng lahat ng ito. Paglabas nila mula sa steam room, nahirapan si Carmela sa init ng lugar at halos mawalan ng malay. Pagdating sa bahay, ginamit niya ang recording ng kanyang pag-uusap kay Pangulong Choi upang bantang ilantad si Mateo. Kung hindi sila tutulungan ng kanyang asawa at ang kanyang ama-amahan upang malutas ang mga problema sa kumpanya, ibubunyag niya ang lahat. Napilitan si Mateo at ang kanyang ama-amahan na ayusin ang sitwasyon. Ngunit si Pangulo Montenegro ay hindi basta-basta magpapatalo kay Carmela. Kinabukasan, binigyan niya si Carmela ng isang baso ng itim na gamot at ipinag-utos na inumin ito. Hindi nag-atubili si Carmela at agad na inubos ang gamot. Pagkatapos, tinanong ni Pangulo Montenegro si Mateo, magsikap kang ipakita bilang mabuting asawa at ama. Hindi mo na dapat inirereklamo ang mga bagay tulad ng pagpapalit ng lampin ng anak mo. Kung hindi magkakaroon ng panahon ang iyong asawa at anak na mag-isip ng kalokohan. Ang kanyang mata ay kumikislap ng kasamaan. Dumating ang araw ng kasal ni Luis at Isabela. Dumating si Carmela at Mateo upang dumalo. Sa gitna ng seremonya, hinayla ni Luis si Carmela sa isang sulok. Carmela, kung sasabihin mong hindi mo nais na pakasalan ko siya, sabi niya ng taimtim, iiwan ko agad ang kasal na ito. Bagamat nasasaktan si Carmela, pinilit niyang maging matatag, Luis, mag-isip ka. Naghihintay si Isabela sa iyo doon. Tumingin si Luis sa kanya na may pusong naglalagos. Naiintindihan ni Carmela ang sakit ng mabuhay kasama ang taong hindi mo mahal, at siya mismo ay nagtulak kay Luis sa ganitong sitwasyon. Bumulong si Luis na may kabigatan sa puso, kung ganun, tingnan mo na lang kung paano ko mamumuhay kasama ang isang babaeng hindi ko mahal. Masakit, narinig ni Isabela ang lahat mula sa malapit. Ang puso niya ay nahulog at nasira. Tumakbo siya palabas ng simbahan, puno ng pagkabigo, at tumakbo patungo sa ilog Pasig. Inisip niyang magtapon ng sarili sa tubig upang wakasan ang sakit, ngunit sa pagkakataong ito, si Mateo Montenegro muli ang dumating upang iligtas siya. Pagbalik sa bahay, tinanong siya ng kanyang inaamahan kung bakit siya tumakbo mula sa kasal. Bagamat labis ang sakit, hindi niya kayang sabihin ang masakit na katotohanan. Mula nang makauwi, tahimik siya at hindi alam kung paano haharapin si Luis. Nang tanungin siya ni Luis, sinagot niya lamang, huwag ka nang magtanong. Parang may kutob si Luis na may alam si Isabela na hindi niya nasabi. Isang araw, dumating si Lola Elena sa Aguilar Cosmetics at narinig niyang ang mga empleyado ay nagsasabi ng magagandang bagay tungkol kay Carmela at magpaplano pa raw sila ng isang party upang tanggapin siyang muli sa kumpanya. Lalo siyang nainis, hindi niya maintindihan kung ano ang mayroon si Carmela at kung bakit siya pinagkakatiwalaan ng lahat. Siguradong may kalokohan ito. Nais niyang agawin ang kumpanya, galit na sinabi niya. Kaya, noong bumalik si Carmela sa trabaho, hinarap siya ni Lola Elena sa kumpanya. Hinagis niya ang mga bulaklak na ibinigay ng mga empleyado kay Carmela at itinapon pa ang isang balde ng maruming tubig sa kanya, sabay sigaw, hindi kita papayagan na magtrabaho dito muli. Bagamat tinrato siya ng hindi makatarungan at marahas sa harap ng mga tao, matapang na itinaas ni Carmela ang kanyang ulo. Tumayo siya ng matatag at nagsalita sa mga empleyado, babalik ako dito sa kumpanya. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Lola Elena na nakatayo sa isang sulok, tulad ng isang hamon. Ang laban sa pagitan ng dalawang babae ay ngayon lang talaga magsisimula. Sa parehong araw, natagpuan ni Isabela ang isang maliit na litrato ni Carmela sa wallet ni Luis.
Naalala niya ang lahat ng nangyari, mula sa kakaibang pag-uugali ni Luis, ang pag-uusap sa simbahan, hanggang sa pekeng pagpapakita ng kabaitan ni Carmela. Pakiramdam niya ay parang isang hanggal na niloko. Laking gulat niya nang malaman na si Carmela pala ay nagpapanggap lamang na kaibigan, ang layunin niya ay makalapit kay Luis at agawin siya. Sa pagkakabasag ng tiwala mula sa pinakamalapit na kaibigan at kasintahan, ang sakit ay naging galit at pagkamuhi. May konting pag-asa pa, tinanong ni Isabela si Luis, pero, minahal mo ba ako ng totoo? Ngunit nanatiling tahimik si Luis. Hindi siya makakapagsinungaling sa kanyang nararamdaman, hindi niya kayang pasayahin si Isabela sa isang sandali lang. Ang katahimikan ni Luis ay parang huling saksak na pumasok sa puso ni Isabela. Lubos siyang nabigo, lahat ng ito'y kanyang pinaniwalaan. Nakita ni Luis ang sakit ni Isabela at nakaramdam ng guilt. Anong magagawa ko para sa'yo? Tanong niya. Ngunit sa mga sandaling iyon, patay na ang pagmamahal ni Isabela, at ang natira na lang ay ang galit na sumabog. Hindi ko siya hahayaang maging masaya, galit na wika ni Isabela, ang mga matay naglalabas ng malamig na pagnanasa. Ipinaglalaban ko siya, at mananatili siya sa akin habang buhay, magkasama kami sa impyerno ng pagmamahal na ito. Nagsimula ang plano ng paghihiganti ni Isabela. Ang unang target niya ay si Senyora Rosario, ang mahirap na inaampon ni Carmela na naniniwala pa na si Isabela ang nawawalang anak na babae niya. Alam ni Isabela na gusto ni Senyora Rosario na magsuot siya ng lumang damit ni Isabela upang magbigay aliw sa kanya, kaya't agad siyang nagplano. Tinawagan niya si Senyora Rosario at nagtakda ng pagkikita sa isang kafe, kung saan ipinaalam niya kay Senyora Rosario na pwede nilang imbitahan si Carmela. Natuwa si Carmela nang matanggap ang tawag mula sa kanyang inaampon, dahil ito na ang unang pagkakataon na siya ang tinawag. Masaya siyang pumunta sa lugar ng pagkikita. Ngunit pagdating niya, nakita niyang hindi siya ang tinitingnan ni Senyora Rosario, kundi si Isabela na nakasuot ng damit na katulad ng kay Isabela noong bata pa. Nagulat si Carmela at matagal na tinanaw si Isabela. Oo, tama nga, kamukha siya ng inaasahan niyang magiging itsura ni Isabela bilang isang adult. Bakit mo ginagaya si Isabela? Tanong ni Carmela, galit na tinanong. Agad na nag-eksena si Isabela at nagsimulang magpakita ng pekeng luha, pasensya na po. Pwede po bang alisin ko na itong damit? Ngunit sa mga mata ni Senyora Rosario, ang anak na kanyang nawalang matagal na panahon ay nagbalik na. Itinulak niya si Carmela palabas, na hindi nag-atubiling pahirapan ang kanyang puso. Si Isabela ay nagmasid mula sa likod, ngumingiti ng may tagumpay. Ito ang kanyang paghihiganti kay Carmela dahil inagaw siya ni Luis. Hindi natapos ang paghihiganti. Sa isang kasalan, sinadyang ibuhos ni Isabela ang isang baso ng pulang alak sa puting damit ni Carmela, at agad siyang lumuhad, humihingi ng paumanhin. Sa pagkakataong iyon, nakita ito ni Carmela's amang adoptivo. Lumapit si Isabela at nagsabi kay Papa, nabasag ko lang po yung baso sa damit ni Carmela, at pinapagalitan po niya ako kaya nag-kneeled po ako. Dahil sa mahusay na pagpapakita ni Isabela, naniwala agad ang ama ni Carmela, at tinanong si Carmela ng masama. Ang totoo ay si Isabela ang nawawalang suay noon. Ang kanyang inaampon, upang makuha ang pera para sa operasyon ng anak, ay nakipagtulungan kay Rico upang kidnapin siya at magdemanda ng ransom mula sa pamilya Aguilar. Kalaunan, nakuha si Rico at pumasok sa bilangguan. Nang magkasunod na sunog sa bahay ni Senyora Rosario, nagkaroon ng amnesia si Isabela at naniniwala na ang babaeng iyon ang kanyang ina. Ngayon ay nakalabas na si Rico sa kulungan, at nais niyang gamitin si Isabela upang makinabang mula sa mayamang pamilya. Isang araw, pumasok si Senyora Rosario sa opisina. Nakita niyang may liham sa mesa ng kanyang lumang desk. Nakalagay sa liham na nakasulat ng Isabela, at ipinapahayag na alam nila kung nasaan si Isabela na nawawala ng 25 taon. Sa sobrang saya, nagka-heart attack si Senyora Rosario at nahulog sa sofa.
Habang ito ay nangyayari, dumating si Carmela. Nakita niyang hawak ng kanyang inaampon ang liham at binasa ito. Ang nilalaman ng liham ay nagbigay ng malaking pagkabigla sa kanya. Kung babalik nga si Isabela, malamang ay siya'y itatapon. Napaisip siya at mabilis na itinago ang liham. Paggising ni Senyora Rosario, hinahanap niya ang liham, ngunit hindi alam ng asawa ni Carmela ang tungkol dito. Si Lola Elena ay naniniwala na si Isabela ay nahulog ang kalusugan dahil sa labis na pagkasabik na makita si Isabela. Sa gabing iyon, nakaupo si Carmela nang mag-isa sa bahay, binasa muli ang liham. Talagang nag-aalala siya tungkol sa kanyang hinaharap. Nakita siya ni Lola Elena na may sakit, kaya tinawag si Carmela at pinakiusapan siyang mag-makeup at magsuot ng maganda para kay Senyora Rosario, marahil upang pasayahin siya. Naalala ni Carmela ang mga pagkakataong nagkunwari siyang si Isabela upang aliwin ang inaampon, at kung paano siya pinagalitan ni Senyora Rosario. Nang makita niyang umiiyak si Senyora Rosario, nalungkot si Carmela at nangako, "Inay, hahanapin ko si Isabela para sayo." Paglabas mula sa bahay, habang iniisip ang mga kahihiyan na naranasan, ang mga mata ni Carmela ay basang-basa, ngunit pinigilan niyang magpakita ng emosyon at nagpatuloy sa paglakad. Si Lola Elena ay nakatayo mula sa malayo, nakatingin sa kanya nang may magkahalong emosyon. Inisip ni Carmela sa sarili, gusto ko bang talagang hanapin si Isabela? Ngunit anuman ang nais niya, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ang tadhana ng kanilang pagtatagpo. Ayon sa address na nasa liham, pumunta si Carmela sa lugar ng pagkikita. Hindi inaasahan, nabangga siya ng isang lalaki na may suot na baseball cap na natakpan ang mukha. Nagulat si Carmela at agad niyang nakilala ang lalaki si Rico, ang kidnapper ni Isabela noon. Bagamat matanda na siya, nakilala pa rin siya ni Carmela. Laking gulat ni Carmela at natakot siya kaya agad siyang umatras. Si Rico naman ay nagulat din nang makita si Carmela, ang kapatid ampon ni Isabela. Sinubukan ni Carmela na magpakatatag, kailangan mong magpakita ng pruweba na buhay pa si Isabela. Kung hindi, hindi ko ibibigay ang pera. Nagkasundo silang magbalik 2 araw pagkatapos, dala ang sapat na pera. Sa araw na iyon, ang isang kamay ay magbibigay ng pera, at ang isang kamay ay magbibigay ng tao, wika ni Rico. Dumating si Senyora Rosario sa eksaktong lugar ng pagkikita, at tila hindi alam kung paano siya nakarating doon. Patuloy siyang nagtanong sa mga tao sa kalsada tungkol sa kanyang anak na si Isabela, na nagdulot ng pagkalito sa mga tao na hindi maintindihan ang ginagawa ng matandang babae. Nakita ni Carmela si Senyora Rosario at nasaktan siya sa nakita. Sa pagkakataong iyon, napadaan si Isabela at nakita si Senyora Rosario. Tinulungan niyang maibalik ang babae sa bahay. Ngunit pagdating nila sa gate ng Aguilar Estate, pinagsabihan siya ni Lola Elena ng matindi at pinaalis siya, sinabing huwag nang babalik sa bahay. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil si Isabela. Tumugon siya, "Kung ako nga si Isabela at may ganitong lola, hindi na ako babalik." Ang madilim na nakaraan ni Luis. Pagbalik tanaw, isang batang lalaking payat na pinilit ng kanyang ama na magnakaw sa isang maliit na tindahan sa Tondo. Nahuli ng may-ari ng tindahan at pinagmumulta siya. Ang batang iyon ay si Luis noong bata pa. Ang kanyang ama ay walang iba kundi si Rico. Mula sa pagkabata, palaging nakaranas si Luis ng pananakit at pang-aabuso mula sa kanyang amang malupit. Upang makaligtas sa bangungot na iyon, ilang beses siyang tumakas, ngunit palaging nahuhuli at binibigyan ng matinding parusa. Nang magkaedad siya, sinubukan ni Luis na putulin ang ugnayan sa kanyang amang malupit at kalimutan ang nakaraan. Sa kasalukuyan, upang makuha ang ebidensya para kay Carmela, lihim na kumuha si Rico ng isang hibla ng buhok ni Isabela. Nang dumating ang araw ng pagkikita, pagkatapos ibigay ni Carmela ang pera, hindi na ibinigay ni Rico ang ebidensya. Sa halip, kinuha niya ang bag na may pera at sinubukang tumakas. Sa pagkakataong ito,
dumaan si Luis at nakita niyang nagkakaroon ng panganib si Carmela. Agad siyang tumakbo upang tumulong. Ngunit nang makita niya ang mukha ng salarin, natigilan si Luis. Si Rico ang ama niyang nais niyang kalimutan ang taong iyon. Ang mukha ng demonyo na naging bangungot niya noong kabataan ay muling nagbalik, at ang takot mula sa mga nakaraang taon ay nagbabalik sa kanya. Napatigil siya, hindi makagalaw. Gamit ang pagkakataong ito, mabilis na tumakas si Rico sa gitna ng mga tao. Ang kadiliman ng nakaraan at ang mga mahihirap na desisyon. Sa gabing iyon, nakaupo si Luis ng mag-isa sa isang madilim na bar sa Malate, iniinom ang isang baso ng alak pagkatapos ng isa pa. Ang pakikipagtagpo kay Rico ang amang itinakwil niyang kalimutan ay tunay na nakakagimbal. Ibinangon nito ang mga sirang bahagi ng masakit na nakaraan, isang nakaraan na ayaw na niyang alalahanin. Ang kumikislap na mga ilaw ng neon sa labas ng bintana ay para bang sumasalamin sa magulo niyang kalooban. Kinabukasan, sa mansyon ng pamilya Montenegro, inihatid ni Carmela ang ama at anak na si Mateo sa kanilang trabaho. Napansin niyang wala si Luis, ang paboritong driver. Nag-day off si Luis ngayon, anunsyo ng isa sa mga katulong. Hindi napigilan ni Carmela ang kanyang pagkabahala at agad na nagtanong tungkol sa kalagayan ni Luis. Nakita ni Mateo ang pagiging hindi komportable ni Carmela at agad na nagpakita ng inis. Bakit mo siya pinapansin? Tanong niya ng galit, at pagkatapos ay pinagsabihan si Carmela bago umalis na. Sa isang paraan, nakuha ni Carmela ang address ng apartment ni Luis. Pumunta siya roon, puno ng kaba. Ngunit pagkadating niya, natagpuan niya si Isabela na naghahanda ng umalis papuntang trabaho. Nang makita ang malamig na mga mata ni Isabela, puno ng galit at puot, bigla niyang naintindihan ang lahat. Ngayon, alam na niya kung bakit gano'n na lang ang pagkamuhi ni Isabela sa kanya. Pumasok si Carmela sa apartment, at nakaharap niya si Luis. Bakit mo ako ginawang katawa-tawa? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pighati at galit habang iniisip ang mga ginawa ni Isabela. Tinitigan siya ni Luis ng malalim, at sinabi ng malungkot, dahil, iniisip ko ang nararamdaman mo. Nakita kong nasasaktan ka, at hindi ko kayang tignan na ganoon ka. Ang matapat na pag-amin na iyon ay tumama sa puso ni Carmela, at nagulat siya at medyo naantig. Samantala, tinawagan ni Senyora Rosario si Isabela at nagsabing gusto niyang makita siya. Ngunit tumanggi si Isabela ng malamig, gusto ko sanang makita ka, Senyora, pero hindi ko kaya. Nang magtaka si Senyora Rosario at magtanong kung bakit, simpleng sumagot si Isabela, tanungin mo na lang ang nanay mo. Nangyari ito pagkatapos ng insidente kung saan inihatid ni Isabela si Senyora Rosario pauwi. At hindi lang siya hindi pinasalamatan, kundi pinagsabihan pa ng matindi ni Lola Elena. Nang malaman ni Senyora Rosario ang lahat ng nangyari dahil sa kapangyarihan at kalupitan ng kanyang ina, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ni Lola Elena. Nagpunta muli si Carmela kay Luis. Ngayong pagkakataon, nagmakaawa siya sa kanya, Luis, tulungan mo akong hanapin si Zoe ang tunay na Isabela, ang tunay na tagapagmana ng Aguilar Cosmetics. Tinitigan siya ni Luis, ang mga mata ay puno ng pagkalito, kung ang tunay na tagapagmana ay babalik, ano ang mangyayari sa'yo? Itatapon ka ba nila? Saglit na nagdalawang isip si Carmela, ngunit tumugon siya ng matatag, naniniwala akong hindi ako pababayaan ng mga magulang ko. Naniniwala akong may lugar pa ako sa pamilya. Ang mahinang paniniwalang iyon ang tanging bagay na maaari niyang kapitan sa ngayon. Ibinigay ni Luis kay Carmela ang ilang hibla ng buhok na nakuha niya mula kay Rico. Ito lang ang nakuha ko. Tinanggap ni Carmela ito, at nagduda, may kinalaman ba kayo ng lalaki na si Rico? Nang marinig ni Luis ang pangalan ni Rico, agad na nagbago ang kanyang hitsura at nagiging malamig at malayo. Hindi ko kilala ang ganong klaseng tao, sabi niya ng matigas. Pagdating ni Carmela sa Aguilar, narinig niya ang pag-uusap ni Lola Elena at ng kanilang abogado. Pinaplano nila kung paano, pagkatapos nilang matagpuan ang tunay na Isabela,
Aalisin nila ang pekeng bata mula sa bahay. Bumangon ang pusong pagkatalo ni Carmela. Naalala niya ang mga araw ng pagdurusa, ng pangingimi at pang-aabuso mula sa kanyang lola. Naiisip niya, kung ang nasa liham ay si Isabela nga, lahat ng trahedyang ito ay dulot ng kalupitan at pag-aabuso ni Lola Elena. Samantala, habang hindi pa nakakontak ang pamilya Aguilar kay Rico para sa pera, nagpasya siyang pumunta sa kumpanya upang magmasid. Narinig niya ang isang pag-uusap ni Luis sa telepono. Nang marinig ang pamilyar na tinig at makitang pamilyar ang hitsura, napagtanto ni Rico na ang kausap niya ay ang kanyang anak na si Luis, na 25 taon nang tumakas sa kanilang bahay. Isang malupit na ngiti ang sumik sa kanyang labi. Habang dumadaan ang unos, natuklasan ang lihim ni Carmela na siya ay isang ampun bahagi ito ng plano ni Mateo at ng kanyang ama upang kunin ang Aguilar Cosmetics. Tulad ng inaasahan, dumating si Mateo at ang kanyang ama sa kumpanya, at humingi ng withdrawal ng lahat ng kanilang investments. Kung magaganap iyon, tiyak na malulugi ang Aguilar Cosmetics. Si Luis ay tahimik na nagbigay ng impormasyon kay Carmela tungkol sa plano. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Carmela na magtago at pumasok sa lihim na opisina ni Mateo. Natagpuan niya ang kanyang DNA test at isang bundle ng mga dokumento na naglalaman ng kanilang mga plano upang sakupin ang kumpanya. Natuklasan din niya ang katotohanan tungkol sa dalawang naunang asawa ni Mateo, pareho silang nagmula sa mga negosyo, at ang kanilang mga kumpanya ay nakulimbat ng Montenegro Group pagkatapos ng kanilang kasal. Mayroon pang isang larawan ng isang walang laman na frame ng larawan na malinaw na inihanda para kay Carmela. Namutla siya sa takot. Hindi nagtagal, napilitan ang kanyang ama upang gamitin ang kanyang shares sa kumpanya upang bayaran ang isang napakalaking utang na itinakda ng Montenegro. Sa ganitong paraan, tuluyang napunta ang Aguilar Cosmetics sa kamay ng mga Montenegro. Upang mailigtas ang kumpanya at ang sarili, nagplano si Carmela ng isang counterattack. Sa pamamagitan ni Luis, nalaman niya na si Mateo ay hindi lamang kinuha ang mga pera ng kumpanya, kundi ipinadala pa ito kay Sofia para itago. Nang nagpunta si Mateo kay Sofia upang kunin ang pera, hindi ito basta-basta tinanggap ni Sofia. Kung ibibigay ko ang lahat ng pera sa iyo ngayon, anong matitira sa akin? Tanong niya na may matalim na ngiti. Pagkatapos, binanggit niya ang mga lihim ni Mateo upang ipagbigay alam kay Mateo. Nagngit-ngit si Mateo, ngunit wala siyang magawa, kaya nagmarcha siya ng galit palabas ng bahay. Pagdating sa bahay, inilabas ni Mateo ang galit sa mukha ni Carmela at tinawag siya ng pekeng. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Carmela. Lalo lang itong nagpalala ng galit ni Mateo. Pinagtulungan siya at itinulak siya sa kama. Sabay sigaw ng banta, kung ayaw mong itapon ka sa labas ng bahay na ito, magkaanak ka ng isang lalaki. Ngunit hindi na siya ang Carmela noon. Laban siya ng malakas, nang kagatin ang kamay ni Mateo at tinulungan siya. Tumayo siya at nagbigay ng matalim na tingin, mula ngayon, huwag mong gawing biro ang katawan ko. Kinabukasan ng umaga, habang nakaupo si Carmela sa lamesa at naghahanda ng agahan, bigla siyang pinagsabihan ng presidente ng Montenegro. Pinagmumukha siya nitong pekeng tao, at hindi karapat-dapat na kumain kasama ang pamilya ng mga Montenegro. Pinipilit ni Carmela na tiisin ang mga pang-iinsulto at pagtrato sa kanya na parang isang katulong lamang sa bahay. Upang pigilan ang ama at anak na si Mateo mula sa tuluyang pag-withdraw ng kanilang puhunan sa Aguilar Cosmetics, bago magtagumpay ang plano ni Carmela, pumunta si Lola Elena sa tanggapan ng Montenegro upang mag-sorry sa presidente. Walang kaluhuan niyang ipinasa lahat ng kasalanan kay Carmela, sinasabing si Carmela ang nagkunwaring apo upang makapasok sa pamilyang Montenegro. Talaga namang matalino si Lola Elena. Mabilis niyang naituwid ang lahat ng pagkakamali niya. Habang nasasaksihan ni Carmela ang kasinungalingan ni Lola Elena, hindi na niya kayang tiisin. Humarap siya sa matandang babae at matapang na sinabi, "Noong araw, tinaboy mo ako gamit ang asin,
ngunit darating ang araw na ikaw ang maglalatag ng mga bulaklak upang tanggapin akong muli. Nagpunta si Carmela kay Sofia, ang kabit ni Mateo na nag-iingat ng pera ng binata. Inilapag niya ang isang walang laman na frame ng larawan sa mesa at malamig na tinanong, sa tingin mo, sino ang susunod na ilalagay dito? Ang lihim ng Montenegro ay kami lang ang nakakaalam. Kaya malapit na ang oras na ang isa sa atin ang papalitan dito. Sa wakas, napagtanto ni Sofia ang panganib ng sitwasyon. Nagdesisyon siyang makipagtulungan at ibigay ang lahat ng ebidensya ng katiwalian ni Mateo kay Carmela. Dinala ni Carmela ang mga ebidensya sa ama at anak na si Mateo. Ipinakita niya ang mga dokumento ng malaking halaga ng pera na ninakaw ng anak, at tinakat niya silang ibalik ang lahat ng bahagi ng Aguilar Cosmetics sa kanyang amang ampon. Hindi lang iyon, pinapirma pa niya si Mateo ng diborsyo agad-agad. Sa wakas, nakamtan ni Carmela ang kalayaan. Umalis siya sa mansyon ng mga Montenegro, at naramdaman niyang magaan ang kanyang pakiramdam at puno ng pag-asa sa isang bagong simula kasama si Luis. Matapos umalis si Carmela, nag-iisa si Mateo sa isang bakanteng kwarto. Isang kakaibang pakiramdam ng kalungkutan ang umalalay sa kanya. Ang matapang na babae, puno ng yabang ngunit nasaktan, ay pumasok na pala sa kanyang puso nang hindi niya namamalayan. Sa mansyon ng Aguilar, abala si Lola Elena sa pagtutok sa pagpapabalik ng mga gamit ni Carmela sa kanyang kwarto. Dahan-dahan lang. Mahalaga sa kanya ang mga gamit na ito, paalala niya. Kamakailan lamang, tinanggal niya ang sariling apo upang iligtas ang kumpanya, ngunit ngayon na ibalik na ni Carmela ang mga bahagi ng kumpanya, mabilis na nagbago ang kanyang attitude at ikinalugod ang pagbabalik nito. Pagpasok ni Carmela sa kanyang dati ng kwarto, para bang unang beses niyang naramdaman ang kaunting pamilya. Alam niyang hindi siya tunay na tinatanggap ni Lola Elena kundi dahil sa mga parte ng kumpanya, ngunit ito na ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng malasakit at kabaitan mula sa matandang babae. Ngunit hindi naging kasing saya ni Carmela ang lahat ng inaasahan. Napag-alaman niya na pinapapunta ni Mateo ang mga tauhan upang subaybayan si Luis at kumuha ng mga litrato nila ni Carmela. Tinawagan niya si Luis at banta, kung hindi mo iiwasan si Carmela, bukas ay magiging tanging babae na kinapopootan ng buong Manila. Hindi maintindihan ni Luis, bakit hindi ka pa rin makapagpatawad sa kanya. Ngumisi si Mateo ng mapait, gusto ko lang si Carmela, hindi ang kumpanya niya. Samantala, sa mga pista ng mga bakas at lihim na investigasyon, sa wakas ay natuklasan ni Carmela ang nakakagulat na katotohanan, si Isabela pala ay si Zoe, ang totoong apo na kinidnap mula kay Lola Elena. Natatakot na baka ang tunay na pagkakakilanlan ni Isabela ay ma-expose ng maaga at magdulot ng mga problema, at maaaring upang maprotektahan ang kanyang posisyon, mabilis na nagplano si Carmela. Ginamit niya ang dahilan na ang kumpanya ay nagpadala ng isang mahusay na empleyado para mag-aral sa ibang bansa, at pinili si Isabela upang ilabas ito mula sa Pilipinas ng ilang panahon. Nagpunta ang sekretarya ni Carmela sa bahay ni Isabela at ipinaabot sa kanyang ina na pinili ng kumpanya si Isabela para mag-aral sa ibang bansa. Masaya ang ina at pinayuhan siya na samantalahin ang pagkakataong ito. Palagi siyang nakaramdam ng kalungkutan dahil sa hirap ng pamilya na hindi siya nakapag-aral ng maayos. Nag-atubili si Isabela ngunit nang makita ang pagka-persistent ng kanyang ina, pumayag na rin siya. Kinabukasan, nagpunta si Isabela upang magpaalam kay Senyora Rosario. Kahit na tinuturing niya pa rin si Isabela bilang kanyang tunay na anak na nawala, masaya siyang tinanggap ito, at hindi nais na maging dahilan ng pagkaantala ng kinabukasan ng dalaga. Sa araw ng pag-alis ni Isabela patungong airport, ang kanyang ina ay masaya at ipinakita ang kaligayahan, ngunit nang maglaho ang sasakyan, lumabas siya sa isang sulok ng airport, tinitingnan ng kotse at umiyak. Kahit na si Isabela ay anak lamang na kanyang pinulot, ayon sa kanyang kaalaman, sa loob ng 25 taon, itinuring niyang tunay na anak si Isabela. Nagtakbuhan din ang mga batang kapatid ni Isabela upang magpaalam sa kanya.
Ngunit nagtatago si Rico sa isang sulok ng airport. Nang malaman niyang aalis si Isabela, mabilis siyang dumaan upang harangan siya sa harap ng security check. Huwag kang umalis, sigaw niya. Hindi ganito ang katotohanan. Ipinahayag niya ang nakakagulat na katotohanan, 25 taon na ang nakalipas, ikaw ay isang batang 8 taong gulang pa lamang. Ako ang kumuha sa'yo, ngunit may kasama akong kasabwat. Ang taong iyon ay ang babaeng tinawag mong ina sa loob ng maraming taon. Napaluhod si Isabela. Ang ina na kanyang minamahal at iginagalang ay siya pa palang kasabwat sa kanyang pagkidnap. Ang katotohanan ito ay masyadong malupit at mahirap tanggapin. Nagdesisyon siyang kanselahin ang kanyang biyahe at manatili sa Pilipinas upang tuklasin ang buong katotohanan. Dito na nagsimula ang tunay na laban sa pagitan ng dalawang anak na babae, ang tunay at ang pekeng. Bumalik si Isabela sa mansyon ng Aguilar. Tumayo siya sa harap ni Senyora Rosario at nagsimulang kumanta ng isang awit na madalas kantahin sa kanya ng kanyang tunay na ina noong bata pa siya. Agad itong nakilala ni Senyora Rosario at niyakap si Isabela, na may luha ng kaligayahan. Sa wakas, matapos ang 25 taon, bumalik na ang kanyang tunay na anak. Dahil sa labis na emosyon, biglang bumagsak si Senyora Rosario sa lupa. Nakita ito ni Carmela at mabilis na tumakbo upang tulungan si Senyora Rosario.